Magandang gabi, Ruby, at maraming salamat sa iyong pagdalaw sa amin dito sa Cayetano in Action. Ano ang iyong inirereklamo? Nirereklamo ko po yung kapatid kong bunso po, si Sarah Jane po. Dahil po sa pananakit niya sa mga anak niya, tsaka pag nag-aaway po silang mag-asawa sa harapan ng mga bata. Magkasama ba kayo sa bahay ni Sarah Jane? Dati po, pero sa ngayon po, hindi na po, kasi bumukod na po ako. So kung nag-aaway silang mag-asawa sa harap ng kanilang mga anak, nakikita mo ba ito at bakit mo ito inirereklamo? Ano bang epekto nito sa iyo? Ayon po sa sumbong ng nanay ko, Kuya Sis Boy. nanay, Opo, kasama ang po kasama nila nila sa bahay. Opo, hindi na raw po niya kaya yung mga problema sa bahay. Kasi noon pa po talaga yan, Kuya Boy. Ginagawa niya sa mga pamangkin ko, yung pananakit po niya sa mga bata. Yung panganay po niya, as of now, 12 years old na po. Pero nung iyon po 5 years old, sinasampal niya, kinukurot, sinusuntok. Kaya ko rin po nasasaktan dahil yung mga sagot niyang hindi maganda sa akin. Isa pa po, masasakit na salita po ang sinasabi niya dito sa mga bata. Tapos minsan po, pag hindi na po niya kayang disiplinahin yung mga anak niya, pagka hindi na po sumusunod sa kanya, Kuya Boy, nagbibigti po siya sa harapan ng mga bata. Ayun po ang sumbong po sa akin ng nanay. Napagsabihan niyo na ba si Sarah? Kinausap niyo na ba si Sarah? Maraming beses na po, Kuya Boy. Si nanay, minsan tumatakbo pa sa hagdan yan para lang pigilan ang pagbibigti niya. Kasi ang mga bata po nagsusumbong. Muntik na pong malaglag sa hagdan ng nanay. 3 beses daw po yan nagtangkang magbigti, Kuya Boy. May hawak po siyang lubid. Sa banyo po siya. Ano nagtatago. ang sinasabi ng kanyang asawa? Dahil magkasama sila ng asawa niya sa bahay ni Nanay Rosita. Nagagalit din, pero hanggang dun lang po. Walang aksyon. Ang dinig ko, Ruby, doon sa aming pagsisiyasat, napipikon din si Sarah dahil sa mga masasakit na salita na natatanggap niya mula kay Nanay Rosita. Ito ba'y totoo? Nakakapagsalita po talaga ang nanay ng ganon. Kasi nga po, hindi na po sila marunong makinig sa sobrang galit ng nanay. Nagagalit lang naman ang nanay pag kami nangyayari pong ganyan eh. Nagulo sa kanila pag-aaway ng mag-asawa tsaka pananakit ng mga bata. Tapos nagkakasagutan na po sila. Dala po ng galit ni nanay, yun lagi siya pinapalayas. Nagkaroon po sila ng kasulatan sa barangay, hindi naman po niya sinunod. So yung kasulatan sa barangay ay nagsasaad na Naalis na sila. may paliwanag ba si Sarah kung bakit hindi sila umaalis pa? Wala pa raw po silang pera para po pan-down, panlipat. So bale, Ruby, ano ang gusto mong resolusyon dito sa inyong problema? Masunod po yung kasunduan sa barangay. Kasi parang baliwala lang po 1 year ago na. Pangalawa po, ang pananakit po niya sa mga bata. Sana po mabago po yung kaugalian niya na ganun. Tsaka sobra-sobra na po ang trauma na natatanggap ng mga anak niya. At yung panganay po niya na 12 years old, maiwan po sa nanay. Kasi kami po talaga nagpalaki no, kami na po nag-aruga hanggang sa ngayon. Pumayag ba si Sarah? Payag naman po siya kasi ang bata nga ayaw sa kanya. Gusto sa nanay, gusto sa amin. So anong relasyon ninyo? Nag-uusap pa kayo? Magkagalit po kami, pati pong nanay galit sa kanya. Kung ako lang, ayoko silang umalis sa bahay, Kuya Boy. Kasi alam ko kung gaano po kahirap ang nangungupahan. Nangungupahan po ako ngayon eh. Kung lagi pong gano'n ang magiging kalagayan nila sa bahay. Talagang gustong-gusto ko na po, tumayo sila sa sarili nilang paa. Sawa ng Diyos, tingnan natin kung saan makakarating ang pag-uusap na ito. Salamat po, Kuya Boy. Salamat. Ano ba ang nakausap niyo ba? Opo. Si Sarah. Opo. Tito Boy, ang narinig ko kay Ate Sara, yung hirap ba ng isang nanay na nakatira sila sa nanay niya. So, merong mga pagkakataon na gusto niyang disiplinahin yung anak niya, lalo na yung panganay niya. Pero dahil lumaki sa lola, medyo naging spoiled. So, pakiramdam niya, nawala na siya ng karapatan na disiplinahin yung sarili niyang anak. Kaya dahil doon, nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan sa bahay. Sa makatuwid po, nakukonsinti yung anak niya na instead na pakinggan siya, dahil may ibang naririnig na mga nakatatanda, nawawala na siya ng pagkananay dahil sa ginagawa ng mga kamag-anak But niya. did she deny na sinasaktan, Hindi naman po. sinasaktan niya ang iba pa niyang mga anak?
Hindi naman po niya dinideny. Ah, So, okay. para sa kanya, ito po yung paraan niya ng pagdidisiplina. Pagdating naman po dun sa issue ng nanay niya at sa kanya, dun sa pamilya niya, aminado rin naman po. Ang problema lang, talagang kapos talaga sila. Ginawa na po niya ng paraan, nang hiram siya sa SS. Hindi nga lang po na-approve yung talagang amount na hinihiram niya sa SSS. Asawa niya yata ang nangyari. Yes, opo, sila. At ang masama pa pong part, natanggal sa trabaho yung asawa niya. As a result, nagamit nila. Ngayon, unawain man lang sana sila. Konting panahon lang daw po, parang babawi lang sila ulit. Tutupad pa rin naman sila sa napag-usapan sa barangay, nabubukod sila. Tama. Parang pakiramdam niya, pinagtutulungan siya. Okay. Pagdating naman po dun sa pagiging suicidal niya, aminado po siya doon. Yun nga lang po, ang kanya po kasi sobrang stress na daw po siya sa mga anak niya, na ang kanya, unawain ako. Parang ang pakiramdam kasi niya, wala siyang katulong. Aminado siya na hindi tama yun, pero hindi na daw po naulit. Nasaan si Sarah? Andun po. Okay. Magandang gabi, Sarah. Narinig mo ang kwento ng iyong ate. Ano ang mga bagay na nais mong sabihin? Sa ngayon pong sitwasyon po kasi down na down po kami dahil tatanggal po sa trabaho yung asawa ko eh. Kadugo nila ako. Kaya ba nila kami makita na sa kalsada kami nakatira? Kumaga, sabi ng nanay ko, yung bahay pinagawa ko, para kung wala kayong maluklukan, pwede kayo dito. Eh bakit ganun? Pinapaalis nila kami. Ang dahilan ay dahil sa madalas na pag-aaway ninyong mag-asawa. Minsan lang po kami mag-away Minsan lang ito. mag-asawa. Sarah, hindi. Hindi totoo yan sinasabi mo, Sarah. Ang iyong pananakit sa iyong mga anak, ipaliwanag mo nga ang side mo. Kuya Boy, number 1 po nag-aaway kami ng nanay ko dahil sa panganay ko. Dahil sobrang tigas na po ng ulo. Spoiled po yun sa nanay ko. Hindi mo ba nakikita minsan na may pagkukulang ka rin sa iyong panganay bilang ina? Aminado ako doon kasi nabuntis ako yun sa panganay ko. Wala talaga akong katulong. Nagtangka akong magbikte. Noong time na gusto ko siya ipalaglag. Kinausap nila ako, wag mo ipalaglag, tutulungan ka namin bumangon. Tinuloy ko po yung pagbubuntis ko. Nagtrabaho ako sa salon, PA dentist, sales lady. Kung saan ako nag-apply para lang may pambiling gatas, diaper. Sila po yung nag-aalaga. Kaya mas lapit po talaga yung panganay ko sa nanay ko. Pero pag nananakit ka, lahat ba ng iyong anak sinasaktan mo? Oo, napapalo ko sila. Ano lang po, kurot. Tapos yung sa babae ko, one time na sampal ko dahil sinabihan nga rin ako ng masasakit na salitan like, ka, mamatay ka na. Ganun yung mga something na masakit bilang magulang. Sinong sabi nun, anak? Yung pangalawa ko po, nasaktan ko po yun talaga. Pero ito, you're talking about the second child na? Ganun din magsalita? Opo, ganun din. So pag sinasabihan ka ng ganun ng iyong anak, Sobrang sakit po. nasasaktan mo. Nasasaktan ko po. Pero Hindi naman- nagpapaliwanag ka ba kung bakit mo Oo. nasasaktan? Opo. Sinasabi mo sa kanya kung bakit? Opo. Pag nag-aaway kayong mag-asawa, anong klaseng away ito? Sigawan din? Oo, sigawan. Sa harap ng mga bata? Minsan, Kasi doon daw minsan- nai-stress ang nanay. Minsan sa harap po ng anak ko nagkakataon nandun, minsan naman wala. At madalas ang inyong pinag-aawayan ay About po sa financial. Siyempre magbabayad ng mga bills. kasalukuyan bang nagtatrabaho ka? Kung sa trabaho lang, marami ako ma-applyan. Kaso yung 6 years old ko is grade 1. Hatid sundo ko po sa school. Hyper pa po. Kumbaga wala talaga akong mapag-iiwanan. Okay, so kayo'y napabarangay daw at ang sabi ay kayo'y aalis doon sa bahay Pagka-loan po ng SS. at nag-loan kayo sa SS at kayo'y umasa na sapat yung pera Opo. para kayo'y makaalis. Ano ang nangyari? Nagpaliwanag naman po ako sa kanila, pinakita ko yung na-aprobahan lang stay. So, hindi sapat magpagawa ng second floor yung 10K dahil nga mahal yung materialis. Second floor ng bahay? Ng biyanan ko po. Hindi ditong bahay. Hindi po. Yung bahay ng biyanana, Opo. unang balak nyo sana. Opo, yun po sana balak namin kahit kahoy, maluklukan lang namin, material lang namin ng pasamantala. Kaso hindi po sapat. Nung pagka-loan po ng asawa ko ng SS, mga 1 week, nagtatanggalan sa company, kasama po siya. Sabi ko sa kanila, pag nagkaroon ng okay na trabaho yung asawa ko, walang problema, mangungupahan talaga kami. Kasi Kuya Boy, talaga simulat sa pool na nag-asawa ko, nangungupahan po talaga ako. Year 2020 is nag-pandemic.
Yung asawa ko po, ang trabaho nun is chef, cook po sa restaurant. So regular na po siya doon. So kaya namin mangupahan, di ba, Kuya Boy? Ngayon, nag-pandemic, una pong nagsara yung mga restaurant sa Makati na walang trabaho yung asawa ko. Bumalik kami sa bahay ng nanay ko. Nakiusap ako na pansamantala doon muna kami. Dahil nga pandemic, walang ma-applyan. Ngayon siya'y nagtatrabaho o walang trabaho rin? Natanggal po ulit siya. Pero ang trabaho pa rin niya ay chef sa Hindi na kusina po, pa rin. construction worker po Ang siya. amin naman dito ay makahanap ng solusyon Opo. na makakatulong sa inyong pamilya. Maraming salamat, Sarah. Salamat din po, Kuya Boy. Maghaharap si Sarah at si Ruby kasama si Kuya Alan, Ate Pia, at sabi ko nga kanina sa kanilang dalawa, tingnan natin kung makakahanap tayo ng solusyon dito sa hidwaan nilang ito. Magbabalik po ang Cayetano in Action with Boy Abunda.